And please open your Bible to the book of Jeremiah chapter 3 verse 15, please. Jeremiah chapter 3 verse 15. Pastor Sunday man karon, so murag mauni ang verse nga pinakaduol sa atong special Sunday. Okay? Jeremiah chapter 3 verse 15. Are you there? Amen. Atong basahon ug dungan only one verse mga higala. Everybody read. And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you so much, Lord, for allowing us today na makasimba mi diha kanimo, diha sa Espiritu kamatuoran. Lord, we humble ourselves, O God. Himua nga ikaw ang maging sentro sa mong kasing-kasing. Lord, pasailua kami kung dunay mga sala sa mong hunahuna kasing-kasing, Lord. Kabalo kami, kana mahimong babag. Lord, please cleanse us, O God, from all unrighteousness. Pinaagi si mong hamiling dugo, Ginoo. Maurag yun ang makapamaagi nga malimpiyuhan kami. Thank you, Lord, for the forgiveness. And this morning, Lord, hinaot kay ikaw ang maging sentro gayud sa among pangunahuna, sa among kasing-kasing karon. Speak to us, Lord, in a special way. Tabangi, Lord, imong kubos nga lagad, wa ko'y mahimo. Kung sa ako lamang kaugalingon, Ginoong Dios. Akong gitugyan, o gisalig kanimong tanan in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. So, Pastors Appreciation Sunday, mao ang atong events karong adlaw, mga kaigsunan. And I'm glad I am still alive. I've been a pastor for 23 years diri sa BBC Basak by the grace of God. And kana tungod na sa kaluoy sa Ginoo. Amen? Tungod na sa grasya sa Dios, tungod na sa gugma sa Ginoo, kay ang kinabuhi nga naata, dili kita'y tagiya. Isa tagiya na pastor, gipiyal na sa Ginoo nato. Amen? Ikaw sad bilang Kristohanon, bilang magtutuo, always remember, mga kaigsunan, nga doon na pod mo'y gitawag nga duties and responsibilities ato nang mastadihan unya sa ato ang lessons about Pastor Sunday. And according to the verse nga itong gibasa, mga kaigsunan, kung imong sabton pag-ayo ang maong verse, Jeremiah 3:15, dunay duha ka mga dagko nga responsibility sa usa ka pastor. Kung imong tanawon diha, two great responsibility given to the pastor is one of them is to feed you with knowledge. To feed us with knowledge, to feed you believers, members of the church with knowledge para ikaw mapakaon sa pulong sa Ginoo, para ikaw makahibalo that Jesus died for you, Jesus loves you. Amen. Para makasayod ka niya na, and also an understanding. So salamat, mauni ang main duty sa man of God, sa usa ka pastor, mao ang paghatag gayud sa pulong sa Dios, mga kaigso. So doon ang definition sa pastor. First, definition of a pastor is a man of God. Is a man of God. Tao sa Dios, mga kaigso. He was called by the Lord, and this is the highest calling. Mga kaigsoon, ang trabaho sa pastor, this gitawag siya the highest calling because it was not called by anyone, but it was called by the Lord. Kung siya usa ka pastor, mga kaigsoon. A preacher, not only a man of God, but also a preacher of the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Kung ang pastor mawalay dili na gospel, he is out of line, out of context. Kaya nga naman, ang duty sa pastor is to preach the gospel. Amen? Maong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. One who studies and teaches about the Word of God. Maong nang ingon sa atong text, to feed you with knowledge and understanding. So ang trabaho sa man of God, sa pastor, sa local church, salamat, doon na tayo pastor dire, doon na may pastor. Amen? Wala tayo pastora. Hello? Amen? Because the Bible says, I will give you pastors. So wala mo pastora. Okay? So, one who plants seeds of faith, gives wise counsel and words of encouragement. Mo nang trabaho sa pastor, mga kaigsunan, not only to exalt the Savior, but also to encourage the believers, especially those who are wounded spiritually. Amen? Hello? Kanong naata sa church because we need God's help. We need spiritual healing. Maybe some of you are not sick physically, but maybe some of you are sick spiritually. Amen? So, way laing makatambal ana ang pulong sa Dios. Way laing makatambal ana ang Ginoo, mga kaigsunan. Kay siya ang atong gitawag nga the great physician. Do you believe that? Amen?
Tanan-tanan, daghantag ginatagi pamati, labi na ang edad na to, mulapaw na sa 50, mong gawas na ng mga sakit, mga kaigsunan. Oh, sa ato ang prayer corner sa group chat sa BBC Basak, mostly nga masentiha is nanginahanglag pag-ampo. Pastor, please pray for me. Pastor, please i-pray nato ni siya kay nagsakit ni siya, mga kaigsunan. Nga naman, ganong muduol ta sa Ginoo sa mga pag-ampo. Nga naman, tungod kita mismo wala tay kapasidad nga muayo sa atong mga sakit. Amen? Muduol ta sa Dios because God is powerful. Because there is no impossible with God. Munang muduol ta niya. Okay? And according to the book of 1 Peter chapter 5 verse 2, pastor means a shepherd. Shepherd of the flock. Kinsa man yung mga flock? Mga Kristohanon. The church members. So dili pwede nga ang simbahan walay pastor. Dili pod pwede nga ang mga tanang miyembro pastor. Magunsa na lang na. So doon lagi sa local church, doon ay pastor. Okay? Tanaw na tong 1 Peter chapter 5 verse 2. It speak about the duty of the man of God, the responsibility of the man of God. 1 Peter chapter 5 verse 2. What was the Bible says? It says, "Feed the flock of God which is among you." Amen. It includes you. Hello? Amen? Don't you know, mga kaigsunan, nga the only way nga mahimo kang strong in the Lord, mahimo kang matured Christians, kung ikaw kanunay maminaw sa pulong sa Ginoo. Because the Word of God is the food of our souls. Way laing pagkaon sa atong espirituhanong kinabuhi, pulong sa Ginoo. Nan kung di ka maminaw, nan kung di ka mubasa, don't tell me nga mahimo kang matured Christians. Amen? The Bible says, "Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof," meaning the duty of the pastor, "not by constraint but willingly." Amen? Ilisod ka ining nagpastor siya, nagwali siya, tugod napugos siya. Napugos lang siya. Lisod ka, hindi mo ni pinugsanay ning pagpastor. Amen? But willingly. Not for filthy lucre, but of a ready mind. You look at verse 3. "Neither as being lords over God's heritage." I'm your pastor, I'm a pastor of the church, but dili ko inyong boss. I'm not your boss. I'm your servants. Amen? Muna yung uban, ma-miss out ni sa uban eh. Pastor sila lang pusing sa church. Tungkol kay pastor sila nang tingog, ilan ang tingog ang tanan? No. You look at verse 3. "Neither as being lords over God's heritage." Kinsa man ang heritage? God's people. Are you listening? Hello? "Being in sample to the flock." The flocks of the Lord. Okay? Samo ni ang gipasabot sa kinabuhi o responsibilidad sa usa ka man of God, mga kaigsunan. Servants ang pastor eh. Servants. Pastors, we need to realize that pastors are called by God. A pastor, it is a heavenly calling. Ngano man, Ginoo may nagtawag. Nilisod kayo kung gitawag ka sa Ginoo niya nang dumili ka, di ka magmalipayon because you are called by the Lord. Kung ikaw gitawag sa Ginoo, surrender na sa imong kinabuhi. That's why doon na yung mga estudyante karon sa Bible school, murag ubay-ubay ang nag-eskwela sa Bible College sa Katipunan, mga kaigsunan. Nag-surrender sila kinabuhi, kag naman ang Ginoo nagtawag nila to go to Bible school, to surrender their life, and after sa ilang makahuman sa ilang pastoral theology, adto sila sa mission field, magwali sila, magsangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Nan kung i-refuse na nila ang calling sa Ginoo, di ka magmalipayon. Okay? Not only a pastor it is a heavenly calling, but also a pastor, it is an honest calling. A heavenly calling and also an honest calling. Not only that, but also a holy calling. Di basta-basta ang trabaho sa pastor ay. Ang pastor nga wag itawag sa Ginoo nga nagpastor-pastor, usala na kabuwan, undang na na.
Sala na katuig, undang na na. Diba? Being a pastor, it is not given by anybody. Dili pwede nga, Brad, matudo lang, Brad, magpastor ka. Ikaw, Brad, magpastura ka. Ikaw, sis, magpastura ka. Ano, dili pwede? Dili pwede ang tao mismo mutawag nimo ang magpastor ka. No. Ginoo, Jud. Magsugod na sa pagpakisulti sa Ginoo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. It is given by God, not by anybody. It is not given by the government. Mauna, kinahanglan yun ba nga ang pastor i-appeal gid sa mga pag-ampo. Kaya ang pastor, dili man na siya superhero. Dili man na siya superman. Tao ra man na. Amen? Ha? Giluwas naman po na sa Ginoo. Amen? Gikaloyan sa Ginoo. Nagsurrender sa ilang kinabuhi. Nga mao mga budlay o magtrabaho sa ministry, mga kaigsunan. Mauna nga, ang pastor nagkinahanglan gyud og mga pag-ampo. Asa gikan sa mga kaigsuonan po. Dunay survey sa tibok kalibutan about pastors. Dili lang ni Baptist pastors, but it involves evangelical pastors, tanang pastors, no? Dunay survey, mga kaigsunan, gitawag og worldwide survey. There are 97% of pastors have been betrayed. Grabe, no? 97% of pastors have been betrayed. By what? By falsely accusation or hurt by their trusted friends. Kana ba? So, na-betrayed sila by false accusation. Una, kung tinuod man gani, i-accuse ka sa tinuod, this is my principle. Kung i-accuse ko nga tinuod, di ko masuko. Kung i-accuse po ko nga dili tinuod, mas labing di ko masuko, kaya di ba tinuod? Hello? That's my stand. Okay? Yung uban, di man mo dawat. Walay acceptance ba? Ilang gihimo, walay acceptance. Pero sa ako lang, in my stand is, kung tinuod, di ko masuko, di ko maglagot, kay tinuod man, pero kung dili tinuod, mas labing di ko masuko, kay dili tinuod. But according to the survey, mga kaigsunan, there are about 97% of pastors have been betrayed. Usahay ani, sa ilahang mga amigo ra pod. Mga higalaan ra pod, higala pilmiro, pero nahimo ng kaaway. Dunay sayings nga nagaingon na diha, ibutang palihog. Basahon tani. Don't put your pastor on a pedestal where he can be knocked off. Ayaw ibutang sa alanganin ng pastor. Okay? Unsay buhaton na to? But put your pastor on a prayer list where he can be lifted up. Asa may mas maayo? Ibutang nimo sa pedestal or ibutang nimo sa prayer list nimo? Ibutang ko na sa akong prayer list because I'm going to pray for my pastor. I'm praying for my pastor. That's the way. Mauna nga daghang misurrender, daghang ning give up sa ilahang pangabudlay sa ministry, mga kaigsunan, because they were betrayed by their friends. They were accused. Not only that, but sa survey, ikaduwa nga survey, there are 70% of pastors battle depression. Tuogi ko ani. Kung ang mga members maka-experience ng mga depressions in life, mas dubli ang sa pastor. Ma-depress. Labi na ko ang mga members buluyagon, ang mga members dili mo support, di gid malipay ang pastor na. Oh. Pero napunay case-to-case basis po. Tingali, wala nang support ang members. Kaya matarong tudlo. Amen ba? Hello? Wala masabti. Pero kung ang member nga nakasabot, nakahibalo sa ilang rule, nakahibalo sa ilang lugar, di kumutuo nga dili mo involve, dili kumutuo nga dili mo support, ang members sa church. Hello? 70% of pastors battle depression. Not only that, but also, thousands of churches close each year. Can you imagine? Linibo ang mga simbahan sa tibuok kalibutan nga masira kada tuig. Ano naman? Maybe ang pastor na give up. Undang. Ano masirado? Mabito na sa in America, wa man tagaadto ang lugar, pero sa testimony sa mga nakaadto dito,
Sa Amerika daw, ang naay mga daghang mga kasimbahanan dito, nga mabutang sila sa ilang bulletin board, pastor for hire. Pastor for hire. Mabutang sila dito nga nanginhanglan sila pastor. Oh, kay wala na pastor diha. Oh, di ba? Salamat sa Ginoo diri nga church by the grace of God. I'm still alive, amen. I'm still excited. I'm still happy. Hello. Every time I stand behind this pulpit, dili na ko ma-express ang kalipay igsoon. Because I love the ministry. Wala na ko gipangandoy nga mohunong. In fact, I always remember my commitment. In times of my depression, in times of my problems, I never forget my commitment to the Lord. Mao nang nagbuhi na ako mga kigisunan sa akong commitment nga still fresh kanunay. Happy ko makakita ninyo, amen. Malipay ko makakita ninyo nga nag-faithful sa church. Ug wala ko magunahuna og negative. Wala ko magunahuna nga undang nako kay badlungon gani siya. No. I'm praying for you. 10% will retire as a pastor. Nai-retirement sila, no? Retire sila kay tigulang na, ana. Akong commitment sa Ginoong Lord, mintas makasulti pa ko, makabarog pa ko, di ko mo retire. Mo retire lang ko kung wala ko ginawa. By the grace of God, amen? Another one, 80% of pastors feel discouraged. Tanan-tan may mga discouragement man. Part na niya sa itong life of discouragement. Amen? 94% of pastors' families feel ministry pressure. Kana. Pa-pressure sila, kay gatanaw sa ilahang anak, na walay pagkaon, walay gikaon. Pressure sila, katungkol ang membro, maritis kaayo. Ay mga unsolved problems, kanang mga pagbingkil-bingkil among the church members. Maka-pressure na sa pastor. %78% of pastors have no close friends. Can you imagine? Tinuod ni. 78% of pastors have no close friends. Kung na-experience na ako mga igsoon, doon ako yung mga close friend, karon dili na ko nila close friend. Friend na lang, friend. Tungod kay doon ay mga area nga doon na may mga disagreements, lahi mong perception. Maybe lahi mong mga stand, ana. Or gibaylo ka anang butanga. Mo gini kasagaran jud. Nabaylo ka ba, gibaylo. So walay close friend. Pero every time maabot na ako lamang kay gisunan, makaingon ko nga nganong man walay close friend. Basta dili mawala ang ako ang perfect friend, the Lord Jesus Christ. Amen. Jesus is our best friend. Remember that, amen? He is our best friend. Ninduting na higala kay naganin na verse nga naging bitaw nga sa itong verse gisultin ko ganiya sa first service. There is a friend that sticketh closer than a brother. Unsa nga verse? You remember that verse? Book of Proverbs, ito kanina.
Naa kay mga higala nga masuod pa nimo ang higala nimo sang sa imong tinuod nga igsuon. Kay nga naman, naay mga igsuon, sige mag-away. Sige magbingkil. Wa magtinagdanay. Oh, so tinuod na. Ang tinuod nimo nga friend kanang mo paluyo gid nimo, kanang mo support nimo. Kanang makasabot nimo mo ni tinuod nga friend. Pero kung ang imong higala marites, bayain na. Kung imong higala di kasaligan, bayain na. Ma-influence man ka. Kung imong higala bisyoso, talik din na. Kung imong higala sugarol, kung imong higala palahubog, talik din na. Kay basi balang araw, ikaw mapalahubog sa ka. Amen? Ha? Ako ning gisulti ninyo tungod kay ang pastor ang ginahanglan pulog pagampo. Kanang gihimo taning Pastors Appreciation Sunday. Dili ko wala mo ko nangita sa inyo nga maingon mga pastor, appreciate ko nimo wala. Kay tanan nga gihimo na to for God's glory man. Amen. Kung nahimo na nimo, mas adto ka mo pasalamat sa Ginoo. Hello, amen. Mabito na tanan diri nga gihimo na to diri, wala ta maingon nga Brad kanindot timo mo tudlo sa choir. No. Pasalamatan nato ang Ginoo, amen. All the glory belongs to God. In every blessing, in every achievements nga naabot, gipiyar sa Ginoo nimo, hinumdumi pag-ayo. If you are a Christians today, mga kaigsunan, all the glory belongs to the Lord. Ayaw ang kuna ang glory. Okay? Pastors Appreciation Sunday. Nalipay ko anay kay ato tanig i-practice since dugay na ning panahon. Doon na tayo Pastor Sunday. And then, ang atong Pastor's Wife Appreciation Sunday, muna gihimo na to, this year lang. Amen ba? Gisunod naman po nato ni sa uban. Kaya kanapit ang, kung nindot, sundo na to. Anong di man na to sundon? Hey, hello, amen? May original na to. Di ba? Sundo na to. Kaya kana nindot man siya nga practice mga igsoon. Okay? Di sa di mo ma-feel ba nga somebody loves you, somebody is praying for you. Ma-acknowledge ka ba? Amen? Okay? So, Appreciation Sunday, or appreciating the man of God. Number one, appreciating the man of God is not expected to the unbelievers. Number one na. Ang pag-appreciate sa alagad sa Diyos, dili ka mag-expect nga ang mga unbelievers, ang mga unsaved people, may muhimo ana. Di na sila kasabot. O di gipon na nila masabtan. So kinsa may mosabot og muhimo ana, siyempre ang mga luwas, amen? Ang mga anak sa Dios. Hello? Ayaw, di ta mag-expect nga ang mga unsaved people, ang mga unbelievers muhimo ani unsa may buhaton nila, mas mo persecute pa sila. Mas mutamay pa sila, Bible, simba, ana. Mas mauna ang imong ma-expect nila. Dili gina sila maka-appreciate. Kinsa may makahimo ana ang mga katawhan sa Dios. That's why we have Pastor's Appreciation Sunday. Ikaduha, appreciating the man of God is not expected first to the unsaved people, secondly to those politicians. Wala man na. Adto ka sa mayor, mayon ka mayor, pastor biya ako. Di kinakasabot. Pasalamat sa atong mayor diri, lahi ini sa ubang mayor. Ang atong mayor diri, lahi ini. Murag ang City of Lapu-Lapu lang tingali nga naay office sa pastor diya sa Lapu-Lapu. Bible month, we celebrate Bible month. Ang pastor si mayor gimanguna. Natay opisina diha sa kilid diri sa may police stations, CCPO, kilid. Di ba? So every January, doon ay Bible month, doon ay parade sa mga evangelical pastors, parade po sa mga Bible Baptist believers. So nasipirit mo na, kay lisod man kay i-compromise God. So kay kuyog nilang, musayo-sayo, magod sila God, lisod po na makasayaw po tag-apil ba? Kanang ilang praise and worship, di magita maka-relate ana, kay kita, soli man ta, amen? Hello? Ingon sa mga evangelical pastors, ingon nila, kamong mga baptist, silent night gid mo. Kami, joy to the world gid me. Pasag nila na sila joy to the world mo. Basta, ano ba, no? So, murag dili gyud
takdo nga dapat maghiusa lagi dito to ang parade sa Bible month. So na-separate. Na-separate. Nabuwag. Naghimo ta nga kita nga mga Baptist believers, Baptist pastors, Baptist Christians na nalahi ta. Di ba? So appreciating the man of God, dili ta mag-expect ani nila. But appreciating the man of God is expected to the believers. Christian believers. Ara na gina, mabita na ayaw gigod ninyong tawag pas. Kay naabaya yung mga simbahan nga ang tawag sa ilang pastor, pas. Kung dili pas, tor. Tor, asa man ta mo lakaw, tor. Asa ta mo visitor. Inagan rabi ning meaning ning tor. Basig janitor, inspector, conductor, botitor. Karuhan na, oy. Mao ba nagisulti sa Bible sa atong text? The Bible says in Jeremiah 3:15, and I will give you pas? And I will give you tor? No. The Bible says, and I will give you pastors. Kumplito. So far, wapa man ko kadungogikan ninyo, gigitawag ko nyong pas, ato na tapas. Tor, ato na tor. Naman mi diri grupo diri sa Basak. Doon na mi gitawag ubas. Ugnayan ng barangay at simbahan. Ako'y treasurer. So mga abot ming mga 25 pastors diri sa Basak. Apil ng mga 70 Adventist. Apil ng mga, sa una, apil tong Muslim, pero wakagwanta na mo ba? Iglesia, ning undang sad. Pero kami na lang na. Duha mi ka Baptist, Pastor Bael. Duha mi. So, nindot kayo. Pero nag-observe lang ko sa mga pastor, mo tawag sila ni mulahi gyud, pas gyud. Pas, kumusta man to pas? Pas, kanus ama na nga to ang kuan ni sunod meeting. Ya pikas pod, tor, ato na to, tor. Kay pasakya ko bi. Pwede maka-hits. Pero mo man naandan nila god, murag practice na nila ba? So kita di ta mo sunod ana kay ila man sana di pud ta dili pud ta mo judge nila kay ila man na. Amen. Hello. Kita lahi pud ato. Dinot ka na maingon kumpleto kay pastor, kumusta man ka pastor? Pastor, sweldo na ko ron pastor. Pwede ta maka Jollibee? Kan murag nindot na da. Hello, amen. Pastor, bagulo ko na promote pastor, pwede pa dai manginasalo. Ayaw na lang manginasal ba? Bawal naman na to. Kan na lang na tinulahan. Kanang murag dindot na brad. Pastor, daghang kay kung napaningil sa tubigan ron, may laing gurong abi man tingali diri lain diri ang trabaho tubigan. Pastor, patot sa larangan pastor. Nakadungog siya diri siya ro di madutlan. Kinsa may muhimo ana, di ta mag-expect buhaton lang sa mga unbelievers, buhaton na sa mga believers, mga igsunan. Amen? Okay? Appreciating the man of God is expected to the Bible-believing Christians. Not only that, but also, appreciating the man of God is expected to the local church. Local church. Local man ta. Amen? Nan kung local, ka-practice ta o kinigitawag nga independent. Independent ta. Self-governing, self-propagating. Yana. So local ta, wala ta gidiktahan sa uban. Walay nag-role nato nga lahi nga simbahan. Although mission ta kaniadto sa atong main church, Bible Baptist Church Katipunan, pero sukad nga na organize ta, nahimutang independent, nahimutang local church. Di ba? Ga-fellowship kaya po nila kay ato man silang amahan pero dili sila mo dikta nato. Amen? Hello? Dili sila mo dikta kay naaman tay atong authority sad. We believe on theocratic leadership. Kung sa man ang theocratic leadership, pastor, God first, and then the man of God, and then the congregation. Theocratic leadership. Dili po pwede God first, congregation next. Muna nga ang simbahan, kung ang ilang leadership, una ang Ginoo, yung sunod ang congregation, muna nga sigila sila kilis o pastor. Kaya sila may magbuot. Pastor, kanang imong wali ba? Kanang sa di pa mawali ang pastor, tiya mo na, sa di pa mawali ang pastor, screeningon sa mga deacons. Pastor, kining imong second points ba? Murag maigo, mangisibrad ani, pwede tangtangal lang ni pastor.
Oh, tanawa ra. Screening pag sa usa ka deacon. Pastor, kini imong first points ba? Murag maigo man si Brad ani. Kining pamilya murag maigo. Puri tangtangan ni pastor basig ma-offend sila ba? Pagay ka mo sa katulo. Pastor, kining imong last point ba? Number 3 ba? Mura mag si sister ani nga mo'y nag-donate og mga lingkuranan, maigo man gyud. Ay lang gisulti, pastor. So, but pasabot, wala na puntos ang wali. Natangtang tanan. Yan sa sermon, kinaa mag-intro. Pastor, kaning intro nimo ba? Kaning intro nimo ba, oh? Ang naghatag og microphone. Maigo man gyud, pastor. Tangtangan lang ni. So, wala na intro. Wala na points. Mao nang kinabuhi, mga kaigsunan nga, ang nagpadagangan sa simbahan, membro. Ang magbuot sa simbahan, membro. Congregation. So, mao na, kung membro ang nagbuot sa simbahan, sa papadagan sa simbahan, tanan nga butang sa simbahan, mao na yung mga ngalan, donated by. Asuma, wag mo makitaan diri nga ay donated. Doon na ba mo nakitaan? Kanang bangko na to nga white, nanay ngalan, Basak, barangay. Kaya nga naman, every year, makadawat tagaan tag 15 ka bangko gikan sa barangay. Is that blessing? Pagkanindot, anak, wala gihimo sa uban. Tagaan na tag-stock bangko sa taas. Hindi naman masudir eh. Every year, mudawat tag 15 ka mga bangko. Kanindot yung mga bangko, masama ni siya? Ruby? No, Ruby? So ayo kada dili na donated. Voluntary na gagihatag. Wa mi nangayo ana. Pero butangan lang nilang ngalan para identity ba. So aside na dapat po minakita kini nga piano donated by Brother Bernabe. Wa kay makita niyo eh. Unsay nakalisod alang naay mga donated, igabot sa panahon nga mabingkil ka, masuko ka, maglagot ka, bawi-on na nimo. Pastor, giigo nimo sa Minsato Domingo, kanang microphone nga imong gikuptan, ako may dagdunit na, di na ko musimba diri. Ako nang kuhaon, amin na. Mo man mga way buot nga klase nga Kristohanon. Tinuod na. Pastor, kanang imong Amerikana, ako may nagpalit na atong last imong birthday. Naglagot ko ni pastor nga igo mensahe ba. Hubo na. Tiyaw mo naman, kaluoy sa pastor, no? Pitigil, luoy sa pastor. Salamat sa Ginoo, wala na ito nag-practice dire. When you give, do it for the Lord. When you help, do it for God. Ano sa prinsipyo sa Biblia, when it comes of giving, kung muhatag ang imong tuong nga kamot, ayaw payabawa ang pikas. Ano sa ipasabot na, when you give, ayaw naghula-hula, unsaon ka to ni pastor, no? Magjulibig, tingali ni siya unya. Unsaon ko to ni pastor, no? Isuroy-suroy, gito niya akong tithes. Di na maoy. Kung ikaw, tither ka, gatag ka sa mong tithes, it means the 10% of your, in any amount that comes in, nimo, the 10% of that, it belongs to God, ibalik mo na sa Ginoo, that is tithes. When you give your tithes, remember your 90%. It's yours. Imo na, way magbuot nimo ana. Pero kanang giuli nimo sa Ginoo. Actually, ang tithes dili hatag eh. Ang tithes is uli. Sabta na to, amen? Giuli na to sa Ginoo. Okay? So, mao na, when ato nang sundon, ato nang buhaton para sa Ginoo. Dili kay naapag yung murag hiniktan ba? Lisod kay nang hatag niya hiniktan, no? I remember sa church unang panahon magkaigsoon, wala pa may electricity. So ang gihimo nila para muhayag sila panahon sa gabi Petromax. Remember? Kaya di man na siya dayon totally nga mo sigagid siya. Nay nag-donate og Petromax. Wala ang pastor. Piti magisugas pastor gyud. Piti gisuga way pugong-pugong gyud. Bombastic kayo. Na-offend ang mga membro. So, pero ang iyang giwalihan, tulo ra ka buok. Prayer meeting man. Basta prayer meeting, gamay lagi mo simba, no? Wali siya, revival. Para siya, na-offend ang duhan, ng gawas. Usa na nabilin? Ingon sa pastor, salamat brad, sa tanan, ikaw lagi nagpabilin. Ikaw lagi nang matinud-anon.
Ikaw ra gyud ang nakasabot sa imong responsibilidad bilang Kristohanon. Brad, I am happy for you. Faithful gid ka sa Ginoo. Ingon sa miyembro, Pastor, kaniha ra man hindi ko mulakaw. Ako amo ko ng Petromax. Murag di ba maayo pa sa mugawas ko dalon na ako Petromax kay kung dili pa na ako Petromax, ganiha ra ko ning lakaw, Pastor. Buti pa sabot, na-offend po din siya di ay. Ti amo na mga igsoon. Ha? Appreciating the man of God is expected to the members, to the local church, mga kaigsoon. That's why, basahan itong Ephesians 4 verse 11. You look at your Bible, Ephesians 4 verse 11. The Bible says, and He gave some apostles. So wala nang panahon sa mga apostles. Kung na yung mga apostles, nga makita nimo karon nga lakaw-lakaw, dili na apostoles. Kaya ang mga apostles was chosen by the Lord. Ginoo mismo nagpili nila. Okay? And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Kung sa may purpose nila, tulo naman lang yun ang function na evangelists, pastors, and teachers. So wala lang ang panahon sa apostles, wala lang sa panahon sa mga prophets. Okay? Now, kung sa inyo sa Biblia, sa verse 12, tanaro itong verse 12. Kung sa trabaho nila, kung sa purpose, for the perfecting of the saints. Kinsa man ning saints diri? Dili ni si San Pedro, dili ni siya tong mga santos, dili ni si Santa Veronica, Santa Maria, San Telmo, kinsa pa na diha. Kun dili kining saints diri is those who have Jesus Christ in their hearts. Called to be saints. Hello? Ang mga magtotoo, gitawag sila mga santos. Dili santos nga patay, kundi santos nga buhi. To the church at Thessalonica, bagi-address ni Paul, permina, Colossians, Ephesians, Philippians, Thessalonians, gi-address ni Paul to the saints at Thessalonica, to the saints at Colossae, to the saints at Philippi, to the saints at Ephesus. Ang gisultian ni Apostol Paul dira, ang mga Kristohanon. Mga buhi nga mga Kristohanon. Okay? So, ingon sa Biblia, this verse 12, for the perfecting of the saints. So, nakibalo na tagkinsa unsa ng saints, right? Amen? Ato na sa nintukion ni unsa man ning perfecting. Kuwa man perfect na to. Hello? Amen? Oh, kining perfect perfecting diri, dili ni siya gipasabot kanang gitawag nga sinless perfection but maturity. Sa tanan to, amen? Kanang mo matured ka sa imong Christian life. Kanang mo grow ba ka di sa Ginoo ba? Amen? Kana bitang wa ka nagpabilin sa pagkabata or babes in Christ. Amen? Bilang pastor, after you got saved, gina-encourage ka namo nga mo church ka, mo simba jud ka, you read your Bible, involved sa ministry in order for you to grow in the Lord. Amen? Mutubo ka kay mao gina-desire sa mga pastor jud nga di ka magpabiling bata unsa may characteristic sa bata. Ang bata luuran. Hello? Ang bata, dali masakit. Ang bata, dali mahiubos. Nga lisod kaayo, ang imong edad 30 na, dali ra ka kaayong masuko, dali ra ka kaayong mahiubos, dali ra ka kaayong maluod. So, unsa nga klase nga Christian ka? Ang tawag nimo babes in Christ, 10 years ka ng Kristohanon. 20 years ka na nga Kristohanon, luuran ka pa kaayo, kung di ka kumustahon, maglagot ka. Ha? Kung dili ka ma-welcome, mahiubos ka, dili na maong rason. God wants us to grow, mga kaigsoon. Mo ingon sa Biblia dire, for the perfecting of the saints. Unsa pa gyud? For the work of what? Ministry. Ministry, salamat sa atong mga ladies and men department. Nagkahiusa gid mo nga mukanta mo. Tagalog version, patingin duta. Amen? Oh, blessing kayo. Kay kung dili mo ato mature, dili mo grown in the Lord, mag-ingon mo yabag mga nina tapad na ko nagpatugat-tuga man nag-appeal diri samuk-samuk lang gini. Kanang attitude ba? Naning kamot kung paminaw nimo nga murag yabag kag tingog, apil lang gihapon pero hinaya lang pud imong tingog. Sabot lang tadaan ba? Amen? Ayo na lang pud volume imong tingog kay nakahibalo man ka mismo nga murag gid ni magkadimaw niya kong tingog pero willing kong mo apil, hinaya na lang imong tingog. Okay ba? Amen? Di kay, pastor, musulo ka, pastor.
Yang imong tingog, wagid magkadimao, ayaw na lang. Pangita na laglaing ministry. Nga ma-involve ka, nga mahaom ka. Kung wagid ka hilig sa music, basig dito ka sa suluwining. Amen? Basig dito ka sa teaching, ay nalagig pugsang murag diligid ka mahaom diyang dapita, pangitag laing ministry, daghang ministry. Amen? Una ingon sa Biblia diri mga igala, for the work of the ministry. Pastor, wagid ko'y talent anang suluwining. Di man actually ang suluwining, dili man talent. Ning kamot lagi kang makamao ka, makashare ka, mga ikakaalam sa Ginoo. Amen? Oh, maybe ang imong hiyas nga gamiton ka sa Ginoo, kanang encourager ka. Maigi kang mutambag, maigi kang mo counsel kana. Hiyas man na, gift man na siya. Oh, dili man ta pare-parehog talent, dili man ta pare-parehog hiyas. Mao na ayaw gi-compare gid imong kagulingon niya kay dikin mo magparehas. Ingon ni Paul, comparing yourself one to another it is not wise. So di gid pwede, dili siya wisdom nga mo compare ta sa usa ka tawo. Lahi ka. Lahi pud siya. Amen? Oh, so kung unsa ang gi-entrust nimo nga naa kay potential dihang dapita, use it for the Lord. May kay ko pastor sa counseling. O kana gamita, amen. Pastor, busy kay ko, pero naman ko'y source. Pwede lang, pastor, nga, di mo ko kakuyog sa kaniniyang extension classes. Pwede ba nga ako lang mo sponsor sa snack sa mga bata? O kana, amen. Hello? Amen? Pastor, naman ko'y trabaho, pero gusto kong mutabang niya. Di mo ko katabang personally. So, ari 200 pesos para sa mga bata. O, di mo na. Pila ray gasto sa mga bata? How many areas do we have sa atong extension classes? Murag 8 na ni ka areas? 8, 7. We have 8 areas sa atong extension classes every Saturday, mga kayo sa Manglakaw, ng atong mga men, pipilas itong mga ladies, they have Bible study at the same time, extension classes. Brother Eugene, doon na ni. Mga young people doon na. So, daghang mga bata, nga ilahang ministrihan. Ministry na, amen? Oh. So, kung diha ka na kay gugma dihang dapita, buhat ta. Amen? That's the way, mga kaigsunan, nga mahimong gaan ang buluhaton sa Ginoo. Okay? Unsa pagyud? For the edifying of the body of Christ. Edifying of the body. The body is church people. Jesus Christ is the head of the church, and we are the body. If you are saved and baptized, you belong to God's body. Nan kung body ta, yung sa may tambag ni Paul, yung sa tambag ni Paul, Tambag ni Paul, glorify God in your body. Because your body is what? It's the temple of the Holy Ghost. The temple of God, the house of God, the residence of the Holy Spirit. Mao ni ana kadako ang responsibilidad sa atong lawas diha sa Ginoo. Manaingon sa Biblia, therefore, glorify God in your body. For example, karon kasimba ta, kinsa may gi-glorify sa atong lawas, Ginoo. Nagsimba gud ta, amen? So we glorify God in our body. Di man pwede nga maingon ka nga, Lord, kanang di lang ko mo simba, Lord, manlabar ako diri pero akong kasing-kasing naman sa simbahan, Lord. Gi-glorify tara ka gihapon, Lord. Dili na mao. Romans 12 verse 1. What was the Bible says? Ato na sa ning usbon. Romans 12 verse 1. Ingon sa Biblia, I beseech you therefore, brethren. Kinsa man ning brethren diha? Mga Kristohanon. Okay? Nagahangyo si Paul. By the mercies of God. Salamat sa kaluoy sa Ginoo. Amen? Kaya kung di pa tungod sa kaluoy sa Ginoo, tingali, basig nakalas na itong ginabuhi. Here is the requirements. That ye present your what? Bodies. We have only one life. Amen? Di ta pareho sa iring nga. Kung ang iring ko no, pili kinabuhi sa iring daw ko no? Siyam daw ko no? Ambot lang tinuod baghana. Kaya kung namang gito iring nga naligisan, murag digit, wala gito sa kaabot og siyam ka kinabuhi kay iring naligisan. Ang tawag. Kung ang iring maligisan, unsa man? Kitawag siya katag. Di ba? Ang iring maligisan, ang tawag niya, katag. Katag, magining utok, ana. Kung ang iro maligisan, unsa man? Dugmok.
Dapat yung usa na, unsa putong usa? Oh, baboy. Pigsat. Tiyaw na, no? So yun sa Bible, that ye present your bodies as a living, notice the word living sacrifice. Hinaotunta nga naa ka karon sa simbahan, you give your body nga dili patay ang imuhang pangunahuna, amen? Living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Muna ang tawag na ang verse is, it speak about dedication eh. Ang kinala mangin dedicated, kung dili ta dedicated, di ka kalahutay. Dedication gid ang importante kayo. Katong choir na to gani ha. 5:30, some of them na diri. 5:30 in the morning. Si Brother C, mga 6 na abot. Pero naagi usa diri nga naabot 5:30. Kinsa to si Carlo, ha? Carlo? Oh, 5:30 minaog ko kay nag-set up ko sa microphone na sa luyo. Niya pagkataod-taod, igo lang kung nakasaka sa taas, paglingan ako sa CCTV, nanadri ang choir members. Grabing dedication nila. Kaya nga naman, mag-practice na po sila. Mag-final practice sila. Grabe nga sacrifice. Ang choir director to, wapot yung kaon. Siya tawag na, dedication. Kung dili ta dedicated diha sa Ginoo, don't expect nga mag-faithful ka sa Ginoo. Pero kung naa kay dedication, mga kaigso, whether naa kay mga kakulian sa kinabuhi, ha? Bisan pag naa kay problema, basta dedicated ka sa Ginoo, kanang problema, dili mahimong hadlang nimo to serve the Lord. Unsa pa gyud sa Bible? Hebrews 13 verse 17. Hebrews 13 verse 17. Obey them that have the rule over you. Muna siya ang duty sa mga church members, sa mga believers. Your duty is to obey, is to submit. Obey them which have the rule over you, and submit yourself, for they watch for your souls. For they watch for your souls. Dili malipay ang pastor kung ikaw mo backslide. Ikaguol na sa pastor kung ikaw mobiya diha sa pagpangalagdan sa Ginoo. Sakitan ang pastor, ana. For they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, kana, and not with grief that is unprofitable for you. So doon ay tulo ka mga butang mga kaigsoon about the responsibility of church members. We know the duty of the pastors is to feed you with knowledge and understanding. Okay? And then this time, atong studyhan, gitawag the responsibility of the church members. Kaya di man pwedeng mo study lang tag-pastor, di mo studying members. Amen? Okay, churchman, church, okay? So, the first responsibility of kining gitawag church member is to support the church. Is to support the church by what? First, by being faithful in your attendance. Hello? Naminaw ba mga igsoon? Amen? Ha? By being faithful in your attendance. Ako bilang pastor, every Sunday, gitiman-an ta mo asa mo dapit kalingkod. Unya, makihibalo ko kinsa wa. Nya kami nga mga pastor, ako nga pastor, di ko mangita sa naa. Naminaw mo mga igala? Di jud ko mangita sa naa, ang akong pangitaon ang wala. Mag-wonder ko, asa naman to siya? Ano ba? O ba signalan to yung mga kakulian ba? Is to support the church by being faithful, first, in attendance. Second, in giving. O kana, in giving. Giving your life, giving your time, giving your talents, your treasure. Nana. Okay? So support Jude. We need to come to church
regularly. Kanang dili bitaw based on your feelings kay basi kung ang imong feelings karong nga Sunday on fire kay kanya sunod murag lain ng paminaw so di ka kabot sa simbahan. Lain nimong gubba imong espiritu kay gikaon sa iring imong sudan. Oh. Naunan ka sa iring gubba imong espiritu. Oh. Gubba imong espiritu kay imong giplansa nga sindang isuot nimo unta nasunog. Di ba? Is to support the church. Second, not only to support the church, but also is to pray for the church. Pray for the church. Ano man, matagusan na ito ang nanginahanglan dyan pag-ampo. Amen? Gina-pray na ito ang ministry. We pray one another. Amen? Pray one another. Pray for the church. Pray for God's people, especially those who are sick. Pray na ito. Salamat sa mga kaigsunan na ito nga nagkasakit, pero naka-recover na. Sister Monek, salamat sa Ginoo. Oh. Those who are sick, those who are in pain, tungkol sa mga bad situations, they need prayers. They need prayers, mga kaigsunan. And when we pray, what was Apostle Paul said, when we pray, we need to pray consistently. 1 Thessalonians 5:17, the Bible says, pray without what? Ceasing. Bisag wa, sising, mag-pray ka. Mag-pray ka, magmakanunayon sa pag-ampo mo. Binabisaya nag-pray without ceasing. Kasi Bisaya na gani, maampuon kanunay. Asa ba? Magmainampuon sa walay hunong. Kana di ay, magmainampuon sa walay hunong. Buti pasabot, pag-pray ka. Di lang kayo, mo-pray lang ta in times of problems. Di lang ta rin mo kugig duol sa ginamot, ganun kanya na gino. But, ang insakto na, mag-pray ta in times of problems, in times of hardships, even in times of abundance. Give thanks in times of abundance, in times of blessings, give thanks to God. O, yan na ba? Muna pasabot anang pray without ceasing. Pagpasalamat sa verse 18, but verse 18. Verse 18. What was the Bible says in verse 18? Muna insakto nga attitude sa Kristohanon. In everything, give thanks. Kana, in everything, give thanks. Unsa man ang everything? Kanang everything diha, dili na mga good things. Even in problems, even in bisag wa ka kauyon sa nahitabo. Napil as everything. Give thanks. Nga naman, God has a purpose. Doon na kay mga ma-learns diha dapita. Doon na kay makatunan diha. Doon na kay mga makutlo nga mga pagtulunan. Mao na ang prinsipyo sa Biblia. Di lang kay ikaguol na to ning mga problema. Di lang ikaguol na to ning mga unsa diha mga balatian na ata. Ayaw. God has a purpose. That's why ingon sa Biblia, in everything give thanks. You know why? For this is the will of God. Amen? Mao nang insakto nga pangunahuna sa kakristohanon mga kaigsunan. So the duty of the members in the church is to support, at ikaduha is to pray, and ikatulo, katapusan, is to draw others to the church. That's why we have Bible studies. Hello? We invite people. Salamat sa mga bisita nga naadri. Maybe some of you na ay nag-invite nimo, or maybe some of you may arirag yun ka. Pero mostly jud nga makaabot sa simbahan kanang gi-invite, right? Amen? Kanang mga bisita ni tatay. Asa mas tatay? Naay mo mga bisita tay? Tanan nga bisita ni tatay tindog palihog. Tanang bisita ni tatay tindog mo palihog. Tanan pila ni sila ka buok tay? Nanimba karon. Duha ang nakalusot. Nya, what if kung wala na buhatan ni tatay? Dili sila ka anhi. Ikaduha, kanang kung ikaw sa kakristohanon, kay kasagaran magidiri na to, mga worshiper ba? Gikan sa province, gikan sa lahing lugar, niya kristohanon, niya nangita kag simbahan, para nga makasimba ka, that's good, amen? So walay nag-invite nimo, nangita lang kag simbahan, kaya nga naman, angayan, pupukang mangita, kaya nga naman, kristohanon man ka. Amen? Muna, gina-challenge ta ka mo, members, kung madto mo sa layong dapit, unang pangitaon nimo simbahan. Mo gina pinakanindot jud. Mangita kag simbahan nga maabtan kag Sunday nga adto ka makasimba.
Kanang simbahan po nga pareho nimo og baruganan, basig baptist ka nya nangita kag Mormons. Mormons Church. So ano man kadi mao basig mutuo na kag polygamy ba? Di ba? Okay? Let us the responsibility of church members is to draw others, to invite people. That's why we have soul winning program. We have children classes sa mga bata para nga sila makaduol di sa Ginoo. And then naay usa ka dakong opportunity sa MRP, mga kaibago lang ni doon na natay gitawag nga approval gikan sa DepEd unya i-forward na sa tagsa ka principal sa mga senior high school, makasud na ta mutudlo nila mga spiritual values. So blessing na another opportunity kagahapon murag upat ang ning appeal sa meeting si Monique, Brother Jesse, Brother Elvis, sa ti kato pati nyo? Brother Kinney. O tanawang purma ni Brother Kinney. Pastor na kay dating, no? Brad, amen. Lahi gini mag-appeal sa meeting. Natay opportunity nga makatudlo sa mga senior high school. We have the manual. Unya ato lang isuod po diha ang gospel. Amen. Tama sila lesson yun. Pero i-adlib na to ang gospel kaya atong purpose is to preach the gospel. Nalay mga gibawal, di ka pwedeng mag-amen kay school man na. Di ka pwedeng magtawag pastor, kundi share yun, share. So sakyan ta na, amen. Sakyan ta na, opportunity na. Doon na tayo upat ka mga teachers. Brother Kini, andam na ka, Brother Kini? Tanawa ra. Masa mo to? Tando to o murag ana? Opportunity. Tanaw na tong opportunity mga kaigisunan. Mao ning gitawag diri is to draw others to church. Kay kita baya diha bi tagikan. Amen? Diha bi tagikan. Naabot ta sa church because somebody is nagsangyaw na to sa Word of God. Doon ay tao nga naigugma, nga makabuta, masuginlan, tas pulong sa Ginoo. Mo na ingon sa kanta sa mga bata, bitaw, kung naluwas ka, suginli ang uban. So, kinalan ka, dilita maging selfish. Ato po i-share sa uban kung doon ay opportunity. I believe, all of us, doon natin mga unsaved loved ones, doon natin mga unsaved relatives. Ay kung na, Kristohanon ka, imong tanang parinti, tanang kadugo ni mo Kristohanon, di kumutuwa na. Na kay mga pamilya, kaliwat, nga wa pa sa Ginoo, who will tell them? Ikaw, langit ka. Kung mawala ka sa kalibutan, sigurado langit ka, pero sila. Masugot ra ba ka nga maimpirno sila? Maimpirno magina sila kung di sila mudawat ni Jesus Christ. So, ang unang responsible anak baya nga mo, himo anak, ikaw nga Kristohanon. Di man na nimo pwede masalig, pastor, isalig mo tanan sa pastor, kaya nga naman, dili naman mao. Every believer is a missionary. Ibutang gina si mo kasing-kasing. If you are saved, every believer is a missionary. And every unsaved loved ones nimo is the mission field. Who will tell them? Kung ikaw magpuyo lang ka, okay ra nimo makasimba, okay ra po di. Simba ka, humagsimba, pauli. Walay responsibility ba nga, diha ka magamit sa Ginoo. Sa akong ipasabot ninyo, ikaw Kristohanon, magunahuna kag asa kadapit magamit sa Ginoo. You will enjoy God's blessing. You will dili nimo ma-enjoy ang Kristohanon kinabuhi kung dili ka mo involved. Ang saligan nimo simba lang, Sunday is not enough for us, mga kaigsunan. Mangutana ka sa uban diri nga sige balik-balik, lahi ang experience eh. Nga naman imong gihatag ang oras. Time, pareho ra bitag oras. Nganong mahatag man sa uban niya ikaw dili. Unsay problema diha? Ikaw ra na sayod. Amen? So, tingali ang atong i-consult diha is our hearts. Our hearts. Dedicated ka ba? Asa kang dapitan ng indedicated? So kung pagtanaw nimo murag nay kulang, then improve, amen? Improve, ayaw kontento diha lang dapita. Ayaw kontento nga, okay na ni pastor, enough na ni, okay na ko ani, okay na ni, okay. Ayaw lang kong samuk-samuk ka.
is to draw others to Christ, to the church. Mauna mga igsoon. So we know the responsibility. Kamo, nakabalo mo kung unsay duty sa men of God, and also church members' duty and responsibility, nasayod mo. And then, usa sa pinaka-main nga atong ibuta sa atong kasing-kasing, while we serve the Lord, wata kay balog kanon sa atong magbuwag, wata kay balog kanon sa kuhaon sa Ginoo, wata kay balog kanon sa atong kutob. Pero ang dapat atong ipundaron pag-aayo sa atong kasing-kasing, mag-inampo ay tat patag-usa. Pray one another. Exhort one another. Edify one another. And love one another. Kung mauning mga butanga mag-motivate nato, di ka kahuna-unag palayo sa Ginoo. Nga naman, somebody is praying for you. Somebody is encouraging you. Somebody concerned nimo. Mao na mag-motivate nimo to keep on serving God. Salamat sa pribilehiyo. I hope this day, Pastor Sunday, makaingon po ka, Pastor, I'm glad you are my pastor. Pastor, I'm praying for you. Pastor, atutas Julibe. Amen? Are you blessed? Amen? Importante kaayo, mga kaigsuunan. Maampo ta, mag-pray ta.